Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa lahat po ng mga taga-subaybay sa iba't ibang dako na naabot po ng tinig ng inyong lingkod, muli ay magsasama-sama po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng himpilang ito. At naway kayo po ay patuloy na sumubaybay sa atin pong pagtalakay. Bago po natin simulan ang atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na ang tahanan po ay nasa itaasan ng malangit. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na amin pong pag-aaralan ng inyo pong mga banal na salita. Amin pong inihiling ang inyo pong banal na espiritu ang siyang pumatnubay sa bawat isa sa amin at bigyan po kami ng malinaw na pagkaunawa sa inyo pong mga banal na salita. Naway amin pong may sakabuhayan ang mga mensahe na amin pong matutunghayan at bigyan po kami ng kalakasan, kapangyarihan na managumpay laban sa mga tukso ng kaaway. At nawayan niyo pong presensya ang siyang patuloy naming makasama. Pagpalain na po ang inyong mga anak sa buong sanglibutan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, ay atin pong tatalakayin ng isang mahalagang pag-aaral na kung saan ay may kaugnayan po sa atin pong pamumuhay bilang mananampalataya. At ano bang tunay na kahulugan ng pagiging mananampalataya? At ngayon po ay atin pong aalamin kung ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kapag ba sinabing pananampalataya, ito ba ay paniniwala lang o merong kasamang pagtitiwala? Kaya ngayon po mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatang The Patience of the Saints, ang pagtitiyaga ng mga banal. At ang atin pong susing talata ay mababasa sa Apokalipsis 14 talatang 12. Ang sabi po ay ganito: narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yan po ang pagkasabi sa Tagalog Bible. Sa English version naman ay ganito po ang sinasabi: here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So meron pong napansin tayo dito, no? Yun pong phrase na the faith of Jesus ay isinalin po sa Tagalog na pananampalataya kay Jesus. Pero ito po ay pwede ring mga hulugan na pananampalataya ni Jesus. Kaya alamin po natin ano po ba ang ibig sabihin ng mga puntong ito. Ngayon ay atin pong bigyan pansin ng atin pong susing talata na sinasabi, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Yung salita po dito na patience o pagtitiyaga ay alam naman po natin ang kahulugan ng pagtitiyaga, no? Ito po ay nagpapatuloy. Merong endurance, merong continuance o pagpapatuloy nga. Yan po mga kapatid. Ibig sabihin na hindi sumusuko. Kaya sinasabi rito, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. So napansin nyo yung point dito na, o yung salita dito na saints, mga banal. Yung mga banal nagtitiyaga pa. Ano ho? So sino itong mga banal na ito? Ibig bang sabihin itong mga banal na ito ay hindi nagkakasala? Atin pong maunawaan yan. At bakit binanggit rin dito na narito ang pagtitiyaga ng mga banal? At ano po ang katangian ng mga banal? Ang sabi rito, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yan, sila daw po ay nag-iingat o tumutupad sa mga utos ng Diyos at sa pananampalataya ni Jesus. Yan po yun mga kapatid. Hindi lang po yung kautusan ang sinusunod nila o iniingatan. Kasi yung verb dito na keep ay meron pong object. Dalawa yung object dito ng verb na keep. Ano po yung object of the verb dito?
Ang object ng verb na keep ay itong commandments of God at saka yung the faith of Jesus. So dalawa po yung iniingatan ng mga banal. Yan po mga kapatid, yun pong mautos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ayon dun sa talata nating binasa, yun pong Greek word ng faith dito sa Revelation chapter 14 verse 12 ay pistis. Ang pistis po ay nangangahulugan na persuasion or reliance upon Christ for salvation. Ang iba pang kahulugan nito ay belief or fidelity. Yan po. Pero ito pong dalawang salita na belief at saka fidelity ay meron pong kaunting pagkakaiba rin ito. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang belief? So yung belief isang translation niya ng salitang faith o pananampalataya. Ang belief, sabi sa Noah Webster 1828, a persuasion of the truth or an assent of mind to the truth of a declaration. Yan po mga kapatid. At sabi rito, belief may also be founded on internal impressions or arguments and reasons furnished by our own minds. As the belief of our senses, a train of reasoning may result in belief. Belief is opposed to knowledge and science. Yan po, ito daw pong belief, yun nga paniniwala, pwedeng ito po ay dahil po sa mga ebidensya or argumento na tayo po ay merong paniniwala. Meron namang mga tao na naniniwala lang sila na walang basihan. Kagaya ng mga tao na naniniwala sa tinatawag na mga pamahiin. So meron din silang belief pero walang batayan. So sa madaling salita, yung salitang belief ay simpleng paniniwala. Yun namang salitang fidelity na isang kahulugan rin ng salitang faith o pananampalataya ay ganito naman po ang pakahulugan ayon sa Noah Webster 1828. Ang fidelity po ay nangangahulugan din na faithfulness. Yan yung number 1 definition sa Noah Webster 1828. Sabi rito, fidelity, Latin is fidelitas, from fides, faith, fido, to trust. Yan ang ibig sabihin pala ng faith mga kapatid ay to trust, magtiwala. Ano pa? Faithfulness. Yan po. Yung faithfulness, ayun pong katapatan. Sabi rito, careful and exact observance of duty or performance of obligations. Ayan po. Yun pong tinatawag dito mga kapatid na faithfulness or fidelity. Ito po ay isang definition ng faith. Na kung saan ang faith pala ay hindi lang yung belief o paniniwala, kundi ito po ay meron ding careful and exact observation of duty or performance of obligations. Ayan. Kapag sinabi pong pananampalataya, hindi lang yan yung paniniwala. Kapag ang pinag-usapan ay yung tunay na pananampalataya, ito po ay meron ding maingat at eksaktong pagsasakabuhayan ng tungkulin o pagganap ng tungkulin. Yan po mga kapatid. Kaya ang tunay na pananampalataya po mga kapatid, ito po ay merong kasamang gawa. Yan po yung pananampalataya ng ating Panginoon Hesus. At yun nga pong nakita ni Juan Revelador ay po yung katangian ng nalabi. Sila po ay nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kaya ganito po ang sinasabi dito sa Letters and Manuscripts Volume 15, Letter 28, 1900, Paragraph 5. John beholds the loyal people of God, and he exclaims, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Yan po yun mga kapatid. Maliwanag po ang sinasabi rito na ito pong
mga banal or yung saints na binabanggit sa Revelation 14 verse 12 ay tinatawag na the loyal people of God. Yun po yung sinasabi dyan na they have the faith of Jesus. Ang ibig sabihin ng faith doon ay fidelity or loyalty or faithfulness. Yan po, meron silang katapatan ni Panginoon Hesus. Hindi lang yun yung belief o paniniwala o pagsampalataya kay Hesus, ano ho? Kundi katapatan ni Hesus. Yan po yun. At sabi pa rito sa huling bahagi ng passage pa rin iyon, they continue to be steadfast in the faith, even should their firmness cost them their lives. Yan, yun pong nalabi na iglesia ng Panginoon. Sila po'y nagpapatuloy na may katatagan sa pananampalataya, maging kapalit ay ang kanilang buhay. Ngayon, dito naman tayo sa sunod na passage sa Letters and Manuscript, Volume 12, Manuscript 163, 1897, paragraphs 5 and 6. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Ito po ay quoted from Revelation chapter 13 verses 6 to 10. Doon sa verse 10, ano ang sabi? Doon sa last part, here is the patience and the faith of the saints. So binanggit po dito, narito daw ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. Kaya yung phrase dito na the faith of the saints, hindi ito pwede isalin sa Tagalog na pananampalataya sa mga banal. So hindi po yon. Kaya kapag ang pinag-usapan rin ay yung phrase doon sa Revelation chapter 14 verse 12, kasunod na chapter ng Revelation chapter 13, ano ho? Yun pong phrase doon na the faith of Jesus ay pananampalataya ni Jesus po ang tinutukoy doon, hindi man pananampalataya kay Jesus, ano ho? Kaya dapat ito ay maging malinaw sa atin, ano? Ang sabi rito, here is the patience and the faith of the saints. Ayan, yun pong katiyagaan at pananampalataya ng mga banal ang tinutukoy dito. Ngayon, sabi rito sa sunod na paragraph, in Revelation 14, John beholds another scene. He sees a people whose fidelity and loyalty to the laws of God's kingdom grow with the emergency. So napansin niyo yung dalawang salita dito? Yung nakita daw po ni Juan Revelador ay ang mga tao na mayroong fidelity and loyalty to the laws of God's kingdom. So meron po silang katapatan. Ito kasing fidelity at loyalty ay talagang halos isang kahulugan lang ito. Ano ho? Katapatan po ito, mga kapatid. Hindi ito paniniwala lang, ano ho? Kundi meron pong kasamang gawa ito. Meron pong katapatan. Yan, mga kapatid. Kaya maliwanag po ito, ano? Yun pong salitang faith, yung the faith of Jesus sa Revelation 14 verse 12, yun po ay hindi lang paniniwala. Yun po ay fidelity and loyalty. Ano? Yun po ay katapatan. Kaya sabi rito, this commandment-keeping people place in song the declaration of their faith as did the psalmist. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ngayon, ituloy natin itong sunod na passage sa Letters and Manuscripts, Volume 11, Letter 6, 1896, paragraph 17. Ang sabi ganito, let it be heard from every lip and voice. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Let us be glad and rejoice, and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Ayan po mga kapatid, yun daw pong puting damit na suot ng mga banal. Ano po? Yun daw po yung katuwiran ng mga banal. Kaya yun pong righteousness of Christ,
kapag sinampalatayanan ng mananampalataya, ay tinatawag na ring katuwiran ng mananampalataya. Kaya maliwanag, sabi rito, righteousness of the saints, quoted yan sa Revelation chapter 19 verse 8. Ano ho? At ito pong righteousness of the saints, ay ano daw po ang pagkalarawan dito? The fine linen is the righteousness of the saints. So yun pong puting damit, mga kapatid, ay sumisimbolo sa katuwiran ng mga banal. Pero bakit sinabing fine linen or puting damit? Ano po ang ibig sabihin niyan? Paano po yung naging maputi yung damit ng mga banal? Ipagpatuloy natin ang pagbasa naman dito sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 7 talatang 13 at 14. Ang sabi ganito: At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? Verse 14. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So maliwanag po, mga kapatid, na ito pong mga mananampalatayang ito ay nagpaputi ng kanilang damit sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ibig sabihin ay hindi talaga maputi na yung kanilang suot na damit. Ibig sabihin ito'y nadudumihan rin. Pero ito'y kanilang pinaputi sa dugo ng kordero. At yung katuwiran na yon o yung kanilang puting damit na yon, yun po yung katuwiran ni Kristo na kanilang sinampalatayanan. At sa patuloy ng pamumuhay bilang Kristiyano ay nagkakasala rin ang mananampalataya. Pero pinaputi ang kanilang damit sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Kaya dyan po natin makikita, mga kapatid, na ang mananampalataya o yung tinatawag na saints sa Revelation 14 verse 12, sila po ay nagkakamali rin, pero sila ay nagpatuloy. Kaya nga sinasabi ron, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. So nagpapatuloy po, mga kapatid, hindi sila nag-drawback. Kahit na sinasabi ng dyablo ay kayo makasalanan, kayo ay maraming pagkakamali, pero ang mga mananampalataya po, mga kapatid, ay nagpapatuloy sapagkat hindi sila tumitingin sa kanilang sariling katuwiran, kundi sa katuwiran ni Kristo na kanilang isinuot o sinampalatayanan. At yun pong katuwiran ni Kristo na imputed righteousness ay nagiging imparted righteousness sa kanilang buhay. At yun nga, pinapaputi sa pamagitan ng dugo ng kordero. Yan po yun, mga kapatid. Ngayon ay atin pong pansinin ang dalawang talata naman na merong magkaibang preposition. Yung isa ay ginamitan ng of at yung isa naman ay in. Itong phrases na faith of Jesus at saka yung phrase na faith in Jesus. Ano kaya ang pagkakaiba nito? Kapag sinabing faith of Jesus, sa madaling salita, pananampalataya ni Jesus. Pero kapag faith in Jesus, yan po ay pananampalataya kay Jesus. Ano ho? Kaya pansinin natin yung dalawang talata. Ito pong faith in Jesus. Sa Galatians chapter 3 verse 26 ay ganito po ang sinasabi. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Ano daw po ang sinabi dyan? Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So yun po ang tamang pagkasalin sa Tagalog na faith in Christ Jesus, pananampalataya kay Kristo Jesus po yun. Ano ho? Pero kapag sinabing faith of Jesus, kapag faith of Jesus, yan po yung pananampalataya ni Jesus. Ano ho? Galatians chapter 2 verse 16 ang sabi ganito, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Napansin natin dito yung phrase na faith of Jesus Christ, ano ho? Or faith of Christ.
Ganito ang pagkasalin sa Tagalog. Ang sabi ganito: bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. So pananampalataya kay Hesukristo po yung binabanggit dito, no? Tayo rin ay nagsisisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi ariing ganap ang sinumang laman. So napansin natin mga kapatid sa dalawang talatang ito sa Galatians chapter 3 verse 26 at Galatians chapter 2 verse 16, yun pong phrases na faith in Jesus saka yung phrase na faith of Jesus ay parehong isinalin sa Tagalog sa parehong pahayag na pananampalataya kay Hesukristo o kay Kristo Jesus. Ano? Walang pagkakaiba yung salitang in at saka yung of. Ang translation ay kay. Pero mapapansin natin dito, kapag sa English, meron pong pagkakaiba. Ano? Yun pong faith in Jesus, yan po yung paniniwala o pagsampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kinikilala natin siya bilang atin pong tagapagligtas. Samantalang yun pong faith of Jesus, yun pong pananampalataya ni Hesukristo. O, pansinin natin yung context ng Galatians chapter 2 verse 16. Sa English, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Yan po. So napansin natin na ang tao daw po hindi naaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi ng pananampalataya ni Hesukristo. Anong ibig sabihin nun? Ano ba yung pananampalataya ni Hesukristo? Yun po yung loyalty ni Kristo mga kapatid. Sa pamagitan ng katuwiran ni Kristo. Sa ibang salita, ang tao po ay aaring ganap sa pamagitan ng katuwiran ni Kristo. Nasasampalatayanan din nga ng tao. Yun po mga kapatid, Kaya nga, ang sabi rito, even we have believed in Jesus Christ. Yan, yung believe dito ay talagang yan yung naniniwala, sumasampalataya kay Hesukristo, that we might be justified by the faith of Christ. So napansin nyo dito, sabi dito, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. So maliwanag po yung context, ano daw po yung mag-aaring ganap sa atin? Yun daw pong faith of Christ. Pero nauna nang binanggit yung verb na believe. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ. Yan po mga kapatid. So maliwanag, yun pong sinasabing believe in Jesus Christ ay mananampalataya tayo o maniniwala tayo kay Kristo Jesus sa kanyang ginawang pagliligtas. Pero paano po tayo aariing ganap? Ay sa pamagitan po ng ating sasampalatayanan na the faith of Christ. Yun pong pananampalataya ni Kristo. Yun po yung katuwiran ni Kristo na kagaya ng sa mga banal na sinasabi they have or they keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yun po yun mga kapatid. Kayong faith po ni Jesus, yun po yung loyalty sa kautusan ng Diyos. Yan po. Kaya nga, mapapansin natin, yun pong ilustrasyon doon sa krus. Meron pong magnanakaw doon na sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. Nung siya ba'y sumampalataya, ay meron na agad loyalty na masasabi. Na ipapakita na ba niya sa kanyang aksyon talaga na nakikita rin ng ibang mga tao na siya po ay masunurin sa kautusan ng Diyos? So wala pong makikita ang mga tao. Ang tingin nga nila doon sa magnanakaw na yon ay isang kriminal talaga. Kaya nga ipinako rin doon sa cross. So walang makikita na loyalty doon kung titingnan ng tao. Kaya yun pong faith o yung pag-apply niya ng faith doon mga kapatid ay talagang lubusang pagtitiwala sa kagalingan ng ating Panginoon Hesus, sa kanya pong pagsunod. Kaya diyan natin makikita siya po ay merong faith in Jesus. At paano po siya ma-justified? Sa pamagitan ng faith of Jesus mga kapatid. Yan po yun. Okay.
Ngayon ay atin pong alamin yung katangian ng faith of Jesus. Dito sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3, tapos 9, 14 hanggang 24, ay ganito po ang sinasabi. Basahin ko muna yung verse 1, ang sabi ganito. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons? So maliwanag na dito, ano? Yun pong faith of our Lord Jesus Christ ay talagang niliwanag na hindi pananampalataya kay Hesukristo, kundi pananampalataya ni Panginoong Hesukristo. O sabi sa Tagalog Bible, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kalulatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Ayan po. So yung phrase na the faith of our Lord Jesus Christ ay tama ang pagkasalin, ano? Sa Tagalog, ang sabi, pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po mga kapatid. Ngayon, kapag ipinagpatuloy nyo ito ng pagbasa, ito ay medyo mahaba-haba rin talaga, ay kayo na rin ang magbasa. Ang buod nito mga kapatid, kapag mayroon pong humingi ng tulong, ay ano po, hindi pwedeng sabihin na, sige, mabusog ka, pero wala kang ibinigay na pagkain. O kaya mainitan ka, wala ka namang ibinigay na damit doon sa nangangailangan. Kaya sabi rito, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ayan po mga kapatid. Hindi po pananampalataya ni Jesus, yun pong pananampalataya na patay o walang gawa. Sapagkat ang pananampalataya ni Jesus ay mayroong gawa. Anong sabi sa Pilipos 2? Talatang 5 hanggang 8, si Kristo po ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya yun pong pananampalataya ni Jesus ay meron pong gawa, pagiging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ano yung sinunod niya? Ang sinunod niya, yung mga utos ng Diyos, sapagkat wala kang susundin kung walang utos. Ano? Kaya maliwanag po yan mga kapatid na ang pananampalataya ni Jesus ay yun pong buhay na pananampalataya na mayroong gawa. Yun pong pananampalataya na belief lang o paniniwala lang ay kagaya lang ito ng paniniwala o pananampalataya ng mga dyablo. Ayon sa verse 19 ang sabi ay ganito, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Ayan, nakita po natin dito mga kapatid, ano? Ang demonyo man, naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero sila po ay walang loyalty or fidelity sa atin pong Panginoon. Yan po yun mga kapatid. Kaya dito nakita natin, yun pong pananampalataya ni Panginoon Jesus na binanggit doon sa verse 1, ay maliwanag pong ipinapaliwanag dito sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2. Ano? Yan po yung kabuuan ng tunay na pananampalataya. Yan po yung pananampalataya ni Jesus. Hindi po yan yung basta paniniwala lang. Ano? Hindi po yan yung pananampalataya kay Jesus. Ang tawag dito ay pananampalataya ni Jesus. Sapagkat maraming ang nananampalataya kay Jesus. Yung mga demonyo nananampalataya kay Jesus. At kahit sino mang tao pwedeng manampalataya kay Jesus, pero pwedeng mali yung kanilang pananampalataya. Kaya hindi po yung pananampalataya ng sino mang tao ang kailangan nating taglayin, kundi yung pananampalataya ni Jesus. Ngayon, ipagpatuloy natin sa pagbasa natin sa Hebreo naman. Hebreo Kapitulo 4, talatang 2, 6 hanggang 7 at 11. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Okay, pansinin muna natin itong verse 2 ng Hebreo 4. Yun pong mga tao sa unang panahon, sa panahon ng mga Hudyo, at maging sa panahon ni Adan, sila po ay nabuhay rin sa pamagitan ng pananampalataya. Ano? At maging si Abraham nga ay sa pamagitan rin ng pananampalataya. At dito naman mga kapatid, sa context ng Hebreo Kapitulo 4, ito po'y tumutukoy sa mga Hudyo, ano? O sa mga Israelita. Bakit daw po sila po ay hindi nakinabang
doon sa mabubuting balita o ebanghelyo. Kasi maging ang ebanghelyo na ipangaral din sa kanila. Anong maliwanag? Sabi sa English, "For unto us was the gospel preached as well as unto them." Yan, kung paano na ipangaral sa atin ang ebanghelyo, ay ganun rin daw na sa kanila ay naipangaral ang ebanghelyo. Ano ang problema sa mga Hudyo? Ang sabi rito, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So wala pong kasamang pananampalataya, mga kapatid. Yun pong mga Hudyo. Kaya maging sa panahon ng mga Hudyo, ay pananampalataya rin po ang kailangan upang ang tao ay magtamo ng katuwiran ni Kristo. Kinakailangan sampalatayanan ang katuwiran ng Panginoon Hesus. Hindi po sa pamamagitan ng mga gawa ang kaligtasan sa lumang tipan, mga kapatid. Sa pamamagitan rin ng pananampalataya. Maliwanag po yan, Ngayon, sa verse 6, ganito ang sinasabi. "Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway." Ayan. So ano po yung pagsuway, mga kapatid? Yung pagsuway sa English Bible ay unbelief. Yun pong kawalan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin pala niyan ay pagsuway. Yan po, mga kapatid. Kaya ang meaning ng pananampalataya, pagsunod. Kasi yung kabaligtaran ng pananampalataya, ng faith or belief, is unbelief. So unbelief means transgression. Pagsuway, sabi sa Tagalog. Yan po yun. Kaya yung mga Israelita noon, hindi po sila nakinabang doon sa mabuting balita dahil sa pagsuway. Ngayon, sa verse 7, ganito po ang sinasabi. "Ay muling nagtangi siya ng isang araw ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit na David. Ayon sa sinabi na ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso." Verse 11, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Yan, maliwanag po, mga kapatid, dito na yun pong sinasabi rito, mga kapatid, na kapahingahan. Ito po yun pong spiritual rest. Ito yung sinasabi ni Kristo sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 29 na, ang sabi niya, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Yan po yung spiritual rest, mga kapatid. At bakit hindi po nakapasok doon yun pong mga Hudyo, bagaman sila ay Sabbath keepers? Sapagkat hindi nila naranasan yung tunay na kapahingahan, yung tunay na pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya hindi rin tamang sabihin na ang pagsunod sa utos ay para lang sa mga Hudyo. Ito po'y para sa lahat ng mga tao. Pero ano ang naging problema sa mga Hudyo? Sila po ay sumusunod pero hindi tama yung kanilang naging pagsunod, mga kapatid. Wala silang pananampalataya. Ang inisip kasi nila ay magiging matuwid sila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod ayon sa Romans chapter 10 verses 1 and 2. Ang sabi ron, ang kanilang kasigasigan ay hindi tama sapagkat sinisikap nila na magtatag ng kanilang sariling katuwiran. Yan po yun. Yun po ang mali sa mga Hudyo. Bagaman tama yung pagsunod sa utos, tama na sundin ang utos, pero mali yung kanilang naging paraan sapagkat ginawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap na magtayo ng kanilang sariling katuwiran o magtatag ng kanilang sariling katuwiran. Kaya mali po ang ganong klase ng pananampalataya. Yun po'y itinuturing pa rin dito na unbelief. Kaya nga sabi rito, "Lest any man fall after the same example of unbelief." So, yung pong unbelief, mga kapatid, isinalin sa Tagalog na pagsuway. Yan po. Kaya pag sinabing unbelief, yan po ay pagsuway. Paglabag. So, anong kabaligtaran ng unbelief? Belief o paniniwala. Faith, pananampalataya. Ano ngayon ang ibig sabihin ng pananampalataya? Pagsunod. Kaya yun po, mga kapatid. Kaya ang tunay na pananampalataya, ito po ay magbubunga ng pagsunod.
Kaya dito sa 1 John chapter 5 verses 1, 4 and 5 ay ganito po ang sinasabi. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Verse 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Ayan po mga kapatid, yun pong pananampalataya natin na sinasabi rito na dumadaig o nananagumpay laban sa sanglibutan, yun pong ating pananampalataya na yun po yung pananampalataya ni Jesus na iniingatan ng mga banal. Yan po yun mga kapatid. Ano ho? Kaya sabi sa verse 5, at sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay ang anak ng Diyos. Yan po yung tunay na nananampalataya kay Jesus, sila po yung nananagumpay o dumadaig sa sanglibutan. Ayan po yun mga kapatid. Sapagkat ang tunay na paniniwala o pagkilala sa Panginoon Jesus ay yun pong pagsunod sa kanyang mga utos. Ano ho? Kasi pag sinabing believe, pag ikaw naniniwala, ibig sabihin ikaw nananampalataya. Ano? Ang sabi doon sa verse 5, at sino ang dumadaig sa sanglibutan kundi yaong nananampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ibig sabihin ng nananampalataya, naniniwala. At sino ang papaniwalaan mo? Sa makatuwid, ang papaniwalaan mo ay yung iyong nakikilala, mga kapatid. Hindi ka pwedeng maniwala sa hindi mo kilala. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo doon sa mga sumasamba doon sa Diyos-Diyosan, ano ho, sa Athens, sabi niya, bakit kayo sumasamba sa hindi kilalang Diyos? Ang sabi ron, the unknown God. Ano? Kaya hindi po tunay na pananampalataya kapag hindi kilala. Ano? Dito naman sa puntong ito, yun pong pagkilala sa Panginoon Jesus o yung pagsampalataya sa Panginoon Jesus ay ganito po ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 3, 5 and 6. At sa ganito ay nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Verse 5, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita ay tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos, dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya. Verse 6, ang nagsasabing siya ay nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Kaya yan po yung tunay na pananampalataya kay Jesus, mga kapatid. Ang tunay na nananampalataya kay Jesus ay nagtataglay ng pananampalataya ni Jesus. Ano po yung pananampalataya ni Jesus, mga kapatid? Yun po yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yun po yung kabaligtaran ng pagsuway. Kasi yung pagsuway, unbelief. So ang kabaligtaran ng unbelief is belief or faith. Therefore, faith means obedience. Yan po mga kapatid. Kaya yung sinasabing pananampalataya ni Jesus, yun po ay mayroon pong kasamang pagsunod. Ano ho? Ngayon, atin pong basahin naman ang sinasabi rito sa ikalawang Timoteo 3, talatang 15 hanggang 17. Ang sabi ganito, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So tama yan kasi sa English ang sabi, through faith which is in Christ Jesus. Sa verse 16 naman, ang sinasabi ganito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun po mga kapatid, yun pong layunin ng pananampalataya ni Jesus. Na kapag ating sinampalatayanan, yun pong pananampalataya ni Jesus, yung katuwiran ni Kristo, ano po ang maidudulot nito sa ating buhay? Tayo rin po ay aakayin sa lahat ng mga gawang mabuti. Ibig sabihin, mayroon pong bunga na good works o mabubuting gawa ang nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Hindi lang po ito basta paniniwala,
kundi meron pong kasamang pagtitiwala. Yan po yung tunay na pananampalataya o pananampalataya ni Jesus. Yan po ay pagsunod sa kanyang mga utos. Ngayon, ganito po ang sinasabi naman dito sa Galatians chapter 2 verses 16 to 17 and verse 20. Ito yung nabanggit na natin kanina, no? Yung verse 16. Nasabi, bagamat naalaman ng tao hindi naring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Yung pananampalataya kay Hesukristo sa English ay the faith of Jesus Christ. So yun pong dapat nating sampalatayanan, yun pong pananampalataya ni Kristo. Yun po yung pagsunod ni Kristo, mga kapatid. Ano ho? Kaya sabi sa verse 17, ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. Verse 20, ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So maliwanag po yung binanggit dito sa huling bahagi, ano? Sabi ni Apostol Pablo sa English Bible ay ganito, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So maliwanag po, yun pong ikinabubuhay daw ni Apostol Pablo sa panahon niya ay ano po, sa pamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Ano? The faith of the Son of God. Yan po yun. Ibig sabihin po niyan, yun pong pagsunod ng anak ng Diyos. Ano? Ngayon, dito tayo sa Pilipos Kapitulo 3, talatang 9, tapos 12 hanggang 13. Ang sabi ganito, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So napansin nyo dito, yun pong sumunod na pagpapaliwanag tungkol po sa pananampalataya ni Kristo. Ang sabi, the faith of Christ, the righteousness which is of by faith, which is of God by faith. Yun daw po yun, maliwanag, ano? Yun pong katuwiran daw ni Apostol Pablo ay hindi niya sariling katuwiran, kundi sa pamagitan po ng pananampalataya ni Kristo. Ano po yung pananampalataya ni Kristo? Sabi rito, through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So yun daw pong pananampalataya ni Kristo, yun po yung katuwiran mula sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya maliwanag po, kapag sinabing the faith of Jesus, yan po ay righteousness of Christ. Ano, yan po yung katuwiran ni Kristo. Pananampalataya na may gawa. Ano ho? Yan po yung katuwiran ng ating Panginoon Hesus. Ngayon, ay binabanggit rin ni Apostol Pablo rito sa verse 12. Ang sabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Yan po mga kapatid ang kaisipan ni Apostol Pablo, na hindi niya inaangkin sa kanyang sarili na siya po ay banal o banal na. Ano? Kanya pong sinasabi na hindi pa niya naabot. Yun pong, ano po yung tinutukoy dito? Yun pong pagiging sakdal. Pero kanyang inaabot, kasi yun po ang goal ng bawat Kristiyano. Kasi ang sabi ng Panginoon Hesus, kayo'y magpakasakdal. Ano ho? So, yun po ang goal ng bawat Kristiyano. Pero ang tunay na Kristiyano ay hindi po nag-aangkin sa kanyang sarili na siya po ay banal na. Ano ho? Pero sinisikap niya na maabot po yung kasakdalan ng pag-uugali.
Bagaman sinasampalatayanan na yung katuwiran ni Kristo, na yung katuwiran ni Kristo ang tumatayo bilang katuwiran ng tao, na kung titingnan ng Diyos Ama, yung katuwiran ni Kristo na taglay ng tao ay ibibilang ring matuwid ang tao na makasalanan na nagsisisi. Kaya once na sinampalatayanan naman po ng tao iyon, ay kanya namang pananatilihing taglay niya yung katuwiran ni Kristo. At kung siya man ay nagkakamali, nagkakasala, ay hihingi siya ng tawad. At yun po ang nangangahulugan na nilalabhan o hinuhugasan ang kanilang damit sa pamagitan ng dugo ng kordero. Yun po yun, mga kapatid. At sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 8, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. Kaya maliwanag po dito, mga kapatid, na yun pong crown of righteousness, yun po yung putong ng katuwiran, yun po yung putong ng buhay. Kasi ang righteousness, ito po ay buhay. Kaya nga sa Romans chapter 5 verses 12 hanggang 17 or hanggang 19, ay sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao na si Adan, ay pumasok ang kamatayan sa sangkatauhan. Sa pamamagitan naman ng katuwiran o pagsunod ng isang tao na si Jesucristo, ay nagsipaghari sa buhay ang bawat mananampalataya. Yan po, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin ng crown of righteousness ay crown of life. Yan po yung sinasabi sa Revelation chapter 2 verse 10. Sa huling bahagi ang sabi ganito, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yun po yung crown of life, mga kapatid. Crown of righteousness. At kailan po tatanggapin yon? Ang sabi ni Apostol Pablo, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Ayan. So, kailan yung at that day? Ang sabi rito, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Yan, yun po ibibigay sa bawat tao pagdating ni Panginoong Hesus. Kaya maliwanag rin dito, mga kapatid, na yun pong buhay na walang hanggan ay hindi agad yan tinataglay ng taong namatay, kundi yan po ibibigay. Kailan po? Sa ikalawang pagparito ni Kristo, kapag binuhay ng maguli yun pong mga nangamatay na mananampalataya. At sa mga buhay naman ay ibibigay po itong buhay na walang hanggan. Magiging immortal ang taong buhay na dadatnan ng Panginoon Hesus. Kaya yan po yung tinatawag rito, mga kapatid, na pananampalataya ni Hesus. Yan po yung katuwiran ni Hesus. Yan po yung paniniwala na meron pong kasamang pagsunod. Yun pong faith doon ay loyalty or fidelity, faithfulness. Hindi lang po yan belief, mga kapatid. Kaya dito po sa sunod na talata natin babasahin. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 9, tapos 15 hanggang 16 at 22, ang sabi ganito, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. So ano daw po ang layunin ng ating pananampalataya? Pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya sabi rito, bilang tayo po ay nagtataglay ng pananampalataya ni Jesus, ang sabi ganito, sa verse 15, ngunit yamang banal ang sa inyo tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Verse 22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Kaya maliwanag po dito, mga kapatid, yun pong binabanggit na layunin ng pananampalataya ng mga banal, na yun din yung tinatawag na pananampalataya ni Jesus, ay mayroon pong layunin na kaligtasan o pagkaligtas ng kaluluwa.
At yan po ay hindi lang hanggang paniniwala. Kaya nga sabi sa verse 15, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya hindi po totoo yung sinasabi na manampalataya lang minsan at ikaw ay once saved, always saved na. Nanampalataya ka minsan, ikaw ay ligtas na daw, magpakailanman. Hindi po yung totoo. Ang tinuturo po ng Biblia, ang pananampalataya ni Jesus ay yun pong pananampalataya na mayroon pong mga gawa. Ito po ay nagbubunga ng pagpapakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ayan po yun mga kapatid. At yun pong ating pagganap sa kalooban ng Diyos ay hindi yun yung meritorious. Walang kapangyarihan yun para tayo maligtas. Ang kapangyarihan po ay nasa katuwiran ni Kristo, yung sinasabing pananampalataya ni Jesus. Yun po yung katuwiran ni Jesus na dapat nating sampalatayanan. At kung taglayin natin yung pananampalataya ni Jesus, ano po ang dapat rin nating gawin? Tayo po ay susunod sa mga utos ng Diyos. Kaya yun nga po yung katangian ng mga banal. Sabi sa Apokalipsis 14:12, ang sabi ron, narito ang pagtitiyaga ng mga banal na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Yun po yun mga kapatid, Kaya hindi pwedeng mananampalataya lang. Meron pa rin pong pagsunod sa utos ng Diyos. Mayroong pagsunod sa katotohanan. Kaya sabi dito sa patuloy sa 1 Pedro 1 talatang 22, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Yan, sabi sa English, seeing ye have purified your souls in obeying the truth. Yan po. Kaya yun pong pagpapakabanal, hindi po ito pwede na maniniwala lang tayo sa Panginoon Hesus na siya ay tagapagligtas. Kasi nga, maging yung mga dyablo ay naniniwala din na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero hindi sila pwedeng magkaroon ng kaligtasan sa ganung paraan. At ano po yung tamang paniniwala? Ang sabi dito, seeing ye have purified your souls in obeying the truth. Yan po, yun pong tunay na paniniwala ay meron pong pagpapakabanal sa pamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Kaya dito sa huling talata natin babasahin sa Apokalipsis 13 talatang 10, ang sabi ganito, kung ang sino man ay sa pagkabihag, paroroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. Yan po mga kapatid, maliwanag pong binanggit rito na ang mga banal ay meron pong tinataglay na pagtitiyaga. Ano po yung pagtitiyaga nila? Nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mayroong pananampalataya ni Jesus. At yun pong pananampalataya ni Jesus ay ano po yun? Tinatawag rin na the faith of the saints. Kasi yun pong katuwiran ni Kristo kapag sinampalatayanan ng mananampalataya ay nagiging katuwiran na rin ng mananampalataya. Ayon nga sa Apokalipsis 19 talatang 8, ano po ang sabi ron? The fine linen is the righteousness of the saints. Yan, yun daw pong puting damit ay katuwiran ng mga banal. Kaya yun pong katuwiran ng mga banal na yun, yun po yung tinatawag na the faith of the saints or the faith of Jesus. Yan po mga kapatid. Kaya ang tunay po na pananampalataya ito po ay yun pong fidelity or katapatan sa Panginoon. Kaya nawa ay atin pong naunawaan ang atin pong pag-aaral patungkol po sa tinatawag na the patience of the saints, yun pong pagtitiyaga ng mga banal, na sila ay nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Yan po. Nag-iingat ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Yan po. Kaya yung pananampalataya ni Jesus, ito po ay nagtuturo ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kaya yan po yung balancing ebanghelyo mga kapatid na iniingatan ng mga banal. Kaya kapag ang aral na inyong tinanggap ay nagtatakwil sa pagtuturo at pagsunod sa mga utos ng Diyos, ay hindi po yan tunay na ebanghelyo, sapagkat ang tunay na ebanghelyo na pinangahawakan ng mga banal
ay yun pong ebanghelyo ng Panginoon Hesus na nagtuturo na dapat tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Dapat si Kristo ay ating sampalatayanan at hindi po natin dapat alisin yun pong utos ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal, matuwid at mabuti. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti rin. At ang ebanghelyo ay si Kristo po na siyang namuhay ng banal, ipinamuhay niya ng sakdal ang kautusan ng Diyos. Kaya si Kristo po yung ebanghelyo na nahayag, mga kapatid. Siya po yung namuhay o isinapamuhay niya yun pong kabanalan ng kautusan. Kaya yung katuwiran ng kautusan at yung katuwiran ni Kristo, isa lang po yan. Kaya dapat nating sampalatayanan yung pananampalataya ni Jesus, sapagkat yun po yung pananampalataya na meron pong tunay na pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya ang atin pong tanging pag-asa ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, sapagkat siya ang sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Tayo ay hindi po nakasunod ng sakdal sa kautusan ng Diyos. Kaya ang atin pong papupurihan, ang credit ay hindi sa atin, kundi sa ating Panginoon Hesus. Kaya nawa, ang atin pong papuri ay atin pong ibalik sa ating Panginoon. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating sarili. Lahat po ay sa ating Panginoon Hesus, sapagkat siya ang sumunod ng sakdal. Nagmasunurin siya hanggang sa kamatayan sa cross. Kaya nawa, tayo rin po ay magkaroon ng ganong klase ng pagtitiyaga, yun pong pagiging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naway napagpalap ang bawat isa sa atin pong tinalakay sa araw na ito. At bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin, ang tahanan po ay nasa itaasan ng malangit. Maraming salamat po sa mga mensahe namin pong natalakay. Nawa ito po ay may kintal sa aming puso't isipan, at naway kayo po ang tumulong sa amin, namin pong maganap ang inyo pong kalooban. Tulungan po kami na masunod ang inyo pong mga utos at ang pananampalataya ng aming Panginoon Hesus, ang siya nawa ang patuloy naming ingatan at sundin. At naway kami po ay lumago sa pamumuhay Kristiyano. Tulungan po kami na patuloy na maghugas ng aming mga damit sa pamagitan ng dugo ng kordero. At naway ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkasala ay inyo pong ipagkaloob sa bawat isa. Naway pagpalain po ang bawat isa sa iba't ibang dako na nakikinig na inyo pong mga mensahe namin pong tinalakay. At naway ang inyo pong presensya ang patuloy namin makasama. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.